Yes, once again mga minamahal. Tayo pinagpaanyaya na makinig sa banal na salita kay Brother Lauro Buduso na tayo po'y mag-aralan na magsuri sa mga aral ng Panginoon dahil susulat, mapalad ang nakikinig ng salita ng Diyos at ito'y sinasampalatayanan na. Sa araw na ito, ating pong pag-usapan ang patungkol sa Trinity. Ito po yung Trinity na sinasabi, ito po'y wala sa Biblia. Imbento po ito ng 4th century ng 325 AD sa Nicaea, Europe. Ang nag-imbento po nito ay si Athanasius, no? At saka yung rapture si Constantino. Sasunod natin yung mga aral yon. Ngayon yung aral natin yung patungkol sa Trinity. Wala tayong layunin na manakit ng damdamin o manira ng sinuman, kundi ito ay malayang kapahayagan ng mga salita ng Diyos na ating pong alamin kung ano po yung mga katotohanan na galing po sa Panginoon sa banal na kasulatan. Kasi po matagal na itong naglaban-laban, no, na dinadebate mula pa nung bata pa ako. Marinig mo to na Trinity versus Oneness or Oneness versus Trinity dahil sila po yung magkalaban. Kaya atin pong alamin kung ano pa to ang mga aral patungkol dito, no. Ang sabi ng iba, ito raw ay mystery. Habang pinapaliwanag niya ng humigit kumulang isang oras, sabi niya mystery, pero na ipapaliwanag niya, no, na hindi naman mabasa sa Biblia, naniniwala siya. At saka, yun nga, wala naman talaga sa Biblia, at saka yung mga aral niya, no, wala talaga sa Biblia, pati yung aral niya. No? Kaya tignan natin ngayon, no? Ang sabi nga ng iba, ang sabi nila yun ay 3 person and 1 God. No? Kaya pag sinabi mong person, ayon human being, no? May human body siya, may laman at may dugo. Yun ang person, no? Pag sinabi mong person, no? Yun ang mababasa natin sa salita ng Diyos. Sa salita ng Diyos sa Luke 24:39, no? Tingnan natin ang sinasabing 3 person and 1 God. Sa Luke chapter 24, kasi wala naman talaga sa Biblia itong tinatawag na Trinity, no? Pati yung mga aral niya, no? Tingnan natin. Ito. 24 verse 39. Tingnan ninyo ang aking mga kamay at ang aking mga paa. Ako rin nga. Hipuin ninyo ako at tingnan, sapagkat ang isang espiritu'y walang laman at mga buto, na gaya ng inyong nakikita na nasa akin. Kaya sabi rito, ang espiritu'y walang laman at walang buto. Kaya si Jesus, naging person siya. Pero yung Holy Spirit, spirit siya, at saka yung Ama, spirit din yun. Kaya yun ang sabi ng Trinity. Ganyan din ang mabasa natin sa Matthew chapter 3 verse 16. Matthew chapter 3 verse 16. At nang mabuti si Jesus, pagdakay umahon sa tubig, at narito nangabuksan sa kanya ang mga langit. At nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababang tulad sa isang kalapati. Kaya Espiritu yun, no? Walang laman, walang buto. At lumapag sa kanya. At narito ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak na siya kong lubos na kinalulugdan. No? Walang laman at walang dugo. No? Kaya hindi siya naging person. Yung naging person lamang ay si Jesus Christ. At saka yung sabi din na pantay-pantay sila sa power. Titignan natin kung pantay nga sila sa power. No? Titignan natin yan. Kung pantay-pantay sila sa power. Sabi sa John 13:16, sa John 13:16. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang alipin ay hindi dakila kaysa kanyang Panginoon. Ni ang sinugo man ay dakila kaysa nagsugo. Yun, no? Ay ang sabi rito, katotohanan, hindi kasi sinungalingan, katotohanan, katotohanan.
Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang alipin ay hindi dakila kaysa kanyang Panginoon, ni ang sinugo man. Si Kristo sinugo 'yun, no? Ang nagsugo sa kanya ang Ama, na ganun din ang Espiritu Santo, sinugo din 'yun. Kaya sabi rito, ang alipin ay hindi dakila kaysa kanyang Panginoon, ni ang sinugo man ay dakila kaysa nagsugo sa kanya. Kaya dakila ang nagsugo, no? Servant is not greater, no? At saka sabi dito sa Episo 1:13, patungkol to sa Espiritu Santo, no? Kayong iba kasi sabi, ang Espiritu Santo daw ay Diyos, no? Hindi ko naman mabasa ng direkta yan sa Biblia, no? Kahit si brother, no? Si brother Soriano, no? Sabi niya na ang Espiritu Santo daw ay Diyos. Marami nagtanong sa kanya, no? Iba-ibang mga record niya. Pero pag tinignan mo, kwentong kutsiro lang, no? Wala siyang mabasa sa Biblia na ang Espiritu Santo ay Diyos, no? Wala siyang mabasa. Sabi lang niya, marami siyang mga logic na hindi naman batay sa Biblia. Halimbawa, sabi niya, nung nakita ko siya, no? Sa sunod na natin pag-usapan niya, no? Na tungkol sa mga ganyan, ipakita natin yan sa record niya. Pero ang sabi niya noon, na hindi ko makita kanina, no? Na ang sabi niya, ang posporo daw, ang posporo, yung palito at saka yung kaha, posporo pa rin yun. Kayo ng kanyang ano, no? Na ang Diyos, ang Espiritu Santo at si Kristo, pero mabasa sa kay Kristo, no? Na si Kristo ay Diyos, no? Ang Ama ay Diyos, ang si Jesus ay Diyos, pero hindi mo mabasa na ang Espiritu Santo ay Diyos, no? Wala kang mabasa direkta na ang Espiritu Santo ay Diyos. Pero sa kanya, palagi niyang sinasagot doon sa mga record niya, pero wala siyang mabasa, no? Kaya puro na lang kwento. Kung iba yon, sasabihin naman niya, bobo, no? Quote and unquote, no? Quote and unquote, no? Ganyan lang lagi siya, no? Tapos pagtawanan kanya. So ako hindi ko naman siya tinatawan kasi si isa, wala na siya. Pero yung mga aral niya, nandyan pa. Kaya yun ang dapat nating masawata. Kasi sabi din niya, palagi siyang sabi niya pag napamulian siya, magpapaputol siya ng ulo. Kaya yan, hindi yung mabasa, no? Kahit na kayo, i-search nyo dyan kung nakabasa siya. Wala siyang mabasa, puro na lang kwento, no? So, hindi mabasa ng Espiritu Santo Diyos. Ngayon, ano ba yung Espiritu Santo? Kung hindi mabasa na siya ay Diyos, ito, sa Episo 1:13. Sa Episo 1:13. Hindi natin binababa yung Espiritu Santo, pero kung ano lang ang mabasa natin tungkol sa Kanya, yun lang ang ating pag-usapan, no? So, hindi naman tayo umaalis sa Biblia, hindi naman tayo nagkwento rito, no? Kaya ito, babasahin ko sa inyo na sa Episo 1:13. Na sa Kanya'y kayo rin naman, pagkarinig ng aral ng katotohanan, ng Ebanghelyo ng inyong kaligtasan, na sa Kanya rin naman, mula nang kayo'y magsisampalataya, ay kayo'y tinatakan ng Espiritu Santo na pangako. Kaya nga, sabi rito na sa Kanya kayo rin naman pagkarinig ng aral ng katotohanan ng Ebanghelyo ng inyong kaligtasan, na sa Kanya rin naman mula nang kayo'y magsampalataya, no? Ay kayo'y tinatakan ng Espiritu Santo. Yun ang tatak na dahil kayo ay anak na ng Diyos, no? Tinatakan kayo. Dahil sabi nga rito na sa Kanya kayo rin naman pagkarinig ng aral ng katotohanan ng Ebanghelyo ng inyong kaligtasan, na sa Kanya rin naman mula nang kayo'y magsampalataya, ay kayo'y tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako. Yun ang tatak, no? Yun ang sealed, ang Holy Spirit. Tatak siya, no? Tayo'y pagkarinig ng aral ng katotohanan ng Ebanghelyo ng inyong kaligtasan. Yun. Kaya yun ang tatak, no? Sabi rin ito sa Hebreo 10. Hebreo chapter 10 verse 15 and 16, no? 26, 27, 30, 39, no? 15, 16.
At ang Espiritu Santo ay nagbibigay patotoo rin naman sa atin pagkasabi niya na ito ang tipang gawin ko sa kanila. Pagkatapos ng mga araw na iyon, sabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang puso at isusulat ko rin naman sa kanilang pag-iisip. Kaya sabi dito, ang Espiritu Santo ay nagbibigay patotoo. Yun ang nagpatotoo naman sa atin sapagkat pagkasabi niya na ito ang tipang gagawin ko sa kanila. Pagkatapos ng mga araw na yaon, sabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang puso at isusulat ko rin naman sa kanilang pag-iisip. Ang kanilang kasalanan, tatak siya. Sa 26. Sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang haing natitira patungkol sa mga kasalanan, kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghukom at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. Yan. 38. Ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. At kung siya ay umurong, ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. Ngunit tayo'y hindi doon sa mga nagsisibalik sa kapanganakan, sa kapahamakan, kundi doon sa mga may pananampalataya sa ikaliligtas ng kaluluwa. Kaya sabi doon, na ang sabi rito, ang Espiritu Santo ay nagbibigay patotoo rin naman sa atin, sapagkat pagkasabi niya, ito ang tipang gawin ko sa kanila. Pagkatapos ng mga araw na yaon, sabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang puso at isusulat ko rin naman sa kanilang pag-iisip. Yun ang patotoo na tayo'y, kung ikay anak na ng Diyos, yun ang patotoo. Ang Espiritu Santo ay nagbibigay patotoo rin naman sa atin. Sapagkat pagkasabi niya, ito ang tipang gagawin ko sa kanila. Pagkatapos ng mga araw na yaon, sabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang puso at isusulat ko sa kanilang mga pag-iisip. Yun ang nagbibigay patotoo. Sa Mark 13, sa Mark, itong Holy Spirit, kaya hindi naman mabasa na ang Espiritu Santo ay Diyos, hindi nila kayang basahin, kahit yung Soriano hindi kayang magbasa niyan, kaya kapag ni-research mo siya, makita mo diyan, na hindi niya kayang basahin, puro lang siya kwento, hindi niya mabasa na ang Espiritu Santo ay Diyos. (11 to 13). Naging helper siya natin, 11 to 13. At pagka kayo'y dinala sa harap ng mga kapulungan at kayo ibigay, at ay huwag kayong mga balisa kung ano ang inyong sasabihin. Kung ibigay ka doon dadalhin ka doon sa harap ng mga kapulungan, at kayo ibigay at huwag kayong mga balisa kung ano ang inyong sasabihin. Datapat ang ipagkaloob sa inyo sa oras na yaon ay siya rin ninyong sabihin, sapagat hindi kayo ang magsasalita kundi ang Espiritu Santo. Yun ang helper. Yun ang tutulong sa atin. Sa 12, at ibibigay ng kapatid sa kamatayan ang kapatid at ng ama ang kanyang anak, at magsipaghimagsik ang mga anak laban sa mga magulang, at sila'y ipapapatay. 13. At kayo'y kapuutan ng lahat ng mga tao dahil sa aking pangalan. Datapwat ang magtiis hanggang wakas ay siyang maliligtas. Sabi dito sa 11 ulit, babasahin natin, at pagka kayo dinala sa harap ng mga kapulungan at kayo ibigay, ay huwag kayong mga balisa kung ano ang inyong sasabihin. Datapat ang ipagkaloob sa inyo sa oras na yaon ay siya ninyong sabihin, sapagkat hindi kayo ang magsasalita kundi ang Espiritu Santo. Siya ang ating helper na katulad kay Brother Soriano, palagi siyang may kaso na libel kasi palagi siyang nagsasabi ng na quote and unquote na gago ka, bubo. Kasi mga pinagsasabihan pa naman niya ay mga abogado siguro yung mga yun, kaya palagi siyang may kaso na libel. Kasi yung libel, wika nga, ang isa hindi totoo.
na yung pinagkakalat na sinisiraan mo siya, libel yun. Pero ang isa din na totoo, pero yung layon mo para ipahiya mo siya. Yan, libel din yun. Kaya pwede kang kasuhan. Pero kung gusto mo talagang sabihin yun, dahil sa Efeso 5:17, sa Efeso 5, sabi dito, no? Alam ko yung ibig niya sabihin, no? Sa Efeso 5:17, sabi rito, kaya huwag kayong maging mga mangmang. O bawal nga talaga ang mangmang, no? Bawal nga talaga ang bobo sa Biblia. Kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Bawal nga talaga. Kaya sabi din sa Matthew 10:16, kung di ko magkamali, na wise as serpent, harmless like a dove, no? Kaya sabi dito, ulitin ko sa Efeso 5:17, kaya huwag kayong maging mangmang, mga mangmang, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Bawal nga talaga yung maging mangmang. Pero huwag mong sabihin na bubo ka o mangmang ka. Sabihin mo yon na bawal yon ayon sa Biblia. Yon. Sa kanya kasi personal no? Kaya sinasabi niya direkta sa tao na mga ganun salita, no? Sabi niya. Kaya palagi siyang may libel na kaso at nakita ko nga dati dun sa TV na humingi rin siya pala ng mga tulong dun sa mga kasama niya na magtigi 1,000 lang sabi niya noon. Kaya hindi ako naninira, no, kundi nakita ko lang 'yon. At saka siya din ang may challenge na kung mapamalian siya, no? Kasi direkta niyang sinabi, bubo ka. Hindi sinabi bawal ang bubo ayon sa nasulat Efeso 5:17. Bawal 'yon. Kaya dito naman sa John 14, patungkol pa rin sa Holy Spirit na hindi mo mabasa na ang Espiritu Santo ay Diyos. Sa John 14, naniniwala siya, pati siya. Magaling siyang mang-correct ng iba, pero hindi din pala niyang mabasa. Kwento lang siya ng kwento, nung napanood ko siya. Sa sunod natin pag-usapan yun, sa John 14:16-17. At ako'y dadalangin sa Ama, at kayo'y bibigyan niya ng ibang mga aliw, upang siyang sumainyo magpakailanman, no? Mang-aaliw, no? Comforter, at saka teacher, no? Sabi rito sa 17, sa mga katulbagay ang espiritu ng katotohanan na hindi matatanggap ng sanglibutan, sapagkat hindi nito siya nakikita, ni nakikilala man siya. Siya'y nakikilala ninyo, sapagkat siya'y tumatahan sa inyo at sa inyo. 26. Datapwat ang mang-aaliw sa makatidbagay ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan, o sinugo ng Ama ang Espiritu Santo, no? Hindi dakila ang alipin sa kaniyang Panginoon. Hindi dakila ang sinugo sa nagsugo. Hindi sila pantay. Ang sabi dito ulit, datapat ang mga aliw sa makatidbagay ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan. Siya ang magtuturo sa inyo, teacher, ng lahat ng mga bagay at magpaalaala ng lahat ng sa inyo'y aking sinabi. Yan, comforter at saka teacher, na wala kang mabasa na ang Espiritu Santo ay Diyos, na wala ka kasing may madirekta ka bang mababasa na ang mababasa ang Espiritu Santo ay Diyos? Wala, no? Kahit si Brad Ely, no? Na may nagtanong sa kanya, puro na lang kwento, no? Sabi nga ng iba, wala namang kwenta, no? Dahil wala, hindi naayon sa Biblia, no? Ang wika nga, sabi ng iba, ang Diyos ay Espiritu. Hindi naman yun yung tinutukoy sa Ama yun, no? Na ang Ama, Espiritu, ang Diyos ay Espiritu. Hindi naman sinabi ang Espiritu Santo ay Diyos. O kaya ang Diyos ay Espiritu Santo. Yan. Kaya nung magtanong sa kanya, tinuruan pa siya, no? Kayo na lang ang magtingin diyan, no? Sinabi pa sa kanya na sa Acts, brother, sa Acts chapter 5 verse 1 to 11. May nangyari kasi dito. Kasi akala din niya nang nagtanong, no? Kasi naniwala siya na ang Espiritu Santo ay Diyos.
si Brother Eli, hindi wala siyang may nakita, no, nabasihan. Kaya tinuruan pa siya, no, nang nagtanong. Oo, sa Acts chapter 5. Ito daw 'yun, no? Sa Acts chapter 5, 'yun. Sinabi mo siya sa Acts chapter 5, brother, verse 1 to 11. 'Yun. Hindi yan nakita siguro to. Pero hindi naman to eh. Hindi naman to nagpapakita na ang Espiritu Santo ay Diyos eh. Hindi naman nabasa direkta eh. Sa Acts 5, ito. Hindi naman nabasa direkta nito na ang katulad kay Kristo, Jesus Christ is God. Oh, marami kang mabasa. Pero ito hindi naman direkta eh. Tingnan mo to. Oh, ating binabasa lahat yan, lahat ng mga rason, no? Ating babasahin yan para rin tayo maging bias sa mga nakikinig. Ay dahil sa naniniwala sila, babasahin natin lahat ang mga kanilang mga paniwala. At babasahin naman natin na hindi tayo naniniwala. Ayun, para klaro, no? Hindi tayo bias. Kasi yun ang sabi sa Ezekiel 44 verse 23. Yan. Sabi dito, ulitin ko, babasahin ko, Ezekiel 44. Dito nga kagad, oh. Sabi sa Ezekiel 44, ang sabi rito sa 14, ang mga kautusan tungkol sa mga saserduting Libita na anak ni Sadok. Now, sa 23 at saka sa 24, at kanilang ituturo sa aking bayan ang pagkakaiba ng banal at karaniwan, at ipakikilala nila sa kanila ang marumi at malinis. Dalawa, no? Dalawa. At sa pagtatalo ay magsisitayo sila upang magsihatol ayon sa aking mga kahatulan ay kanilang hahatulan. Yan. Ang sabi rito, at kanilang ituturo ang banal, ang pagkakaiba ng banal at karaniwan. Ipakilala nila sa kanila ang marumi at malinis. Ang tama at mali. Hindi yung paano malaman na mali. Dahil alam mo yung tama. Paano malaman na tama to? Kasi alam mo yung mali. Hindi yung pabayaan mo yun sila. Basta importante siya. Hindi ganoon. No? Ipaalam natin sa inyong lahat. No? Para makaalam tayo ng katotohanan. Para tayo ay mga ligtas. Okay. Kaya ito, babasahin na natin. No? Doon. Isa sa mga itinuro pa sa kanya, no? Ito sabi. Datapat isang lalaki na tinatawag na Ananias, na kasama ng kanyang asawang si Safira, ay nagbili ng isang pag-aari at inililingid ang isang bahagi ng halaga na nalalaman din ito ng kanyang asawa, at dinala ang isang bahagi at inilagay sa mga paanan ng mga apostol. Datapat sinabi ni Pedro, Ananias, bakit pinuspos ni Satanas ang iyong puso upang magsinungaling sa Espiritu Santo at upang maglingid ng isang bahagi ng halaga ng lupa? Nang yaoy nanatili pa, hindi ba gayaoy nanatiling iyong sarili sa iyo pa rin yan? At nang maipagbili na, hindi ba nasa iyo ring kapangyarihan? Ano pat iniisip mo pa ang bagay na ito? Sa iyong puso, hindi ka nagsinungaling sa mga tao, kundi sa Diyos. At nang marinig ni Ananias ang mga salitang ito, ay nahandusay at nalagot ang hininga. At sinidlan ng malaking takot ang lahat ng mga nangakarinig nito. At nagsitindig ang mga kabinataan at siya ay binalot at kanilang dinala siya sa labas at inilibing. At may 3 oras ang nakaraan nang ang kanyang asawa na di nalalaman ang nangyari ay pumasok at sinabi sa kanya ni Pedro, sabihin mo sa akin kung ipinagbili ninyo ang gayon ang lupa. At sinabi niya, oo, sa gayon. Datapat sinabi sa kanya ni Pedro, bakit kayo'y nagkasundo upang tuksuhin ang Espiritu ng Panginoon? Narito na nga sa pintuan ang mga paa ng nagsisipaglibing sa iyong asawa at kanilang dadalhin ka sa labas. At pagdakay nahandusay sa paanan niya ang babae at nalagot ang hininga. At nagsipasok ang mga kabinataan at nasumpungan siyang patay at siya ay kanilang inilabas at inilibing siya sa siping ng kanyang asawa. At sinidlan ng malaking takot ang buong iglesia at ang lahat ng nakakarinig ng mga bagay na ito. Yon. Nagsinungaling sa Espiritu Santo. Kaya kung nagsinungaling ka sa Espiritu Santo, ang sabi rito, nung nagsinungaling ka sa Diyos, yun ang kanilang itinuro ng nagtanong kay Brother Eli. Siya pang tinuro, kasi hindi niya makita sa Biblia. Parang may alam pa yata yung kasi hindi niya mabasa, tinuruan pa siya, Sabi doon na, ang sabi rito, datapat isang lalaki na tinatawag na Ananias na kasama sa kanyang asawang si Safira ay nagbili ng isang pag-aari at inilingid ang isang bahagi
no? Inilingid niya, no, na nalalaman din ito ng kanyang asawa at tinala ang isang bahagi at tinalagay sa mga paanan ng mga apostol. Datapat sinabi ni Pedro, Ananias, bakit pinuspos ni Satanas ang iyong puso upang magsinungaling sa Espiritu Santo at upang maglingid ng isang bahagi ng halaga ng lupa? Nang yaoy nanatili pa, ay hindi baga kayo'y nanatiling isang iyong sarili? No, sa'yo pa rin yan, kahit na hindi mo ipinagbili, sa'yo pa rin yan. Bakit nagsinungaling ka sa Espiritu Santo? Yun ang tanong ni Apostol Pedro. Nang yaoy, sa 4, nang yaoy nanatili pa, hindi baga yaoy nanatiling iyong sarili at nang maipagbili na, hindi baga nasa iyo ring kapangyarihan? Ano tiniisip mo pa ang bagay na ito sa iyong puso? Hindi ka nagsinungaling sa mga tao, kundi sa Diyos. Kaya, hindi naman direktang mabasa to eh. Si Kristo nga, hindi maniwala yung iba eh, na direkta pa. Ito pa kaya? Sabi rito sa 3, nagsinungaling ka sa Espiritu Santo. Tapos sa 4, sa katapusan pa, hindi ka nagsinungaling sa mga tao, kundi sa Diyos. Ang labo ng dugtong. Hindi mapaniwalaan yun, no? Kaya ang layo ng dugtong. Mabuti sana kung sabi ito, at ang Espiritu Santo ay Diyos na nagsinungaling ka. Kaya sabi rito, hindi ka nagsinungaling sa mga tao, kundi sa Diyos. Kaya ang layo ng dugtong. So, hindi yan nagpapatunay na ang Espiritu Santo ay Diyos. Kasi ang layo, no? Hindi naman yung dapat ganito yun. Ang Espiritu Santo ay Diyos. Yun, ganun dapat. Kaya wala kang mabasang gayon. Kaya hindi mo mapaniwalaan ang Espiritu Santo ay Diyos dahil hindi mabasa. Kaya maliban sa mabasa, no? Kaya ulitin natin, no, ano ba yung Espiritu Santo? Yun ang tatak, no? Yun ang sealed, ang Holy Spirit, no? Kaya sabi rito sa Hebreo 10, yan ang nagbibigay patotoo na tayo ay mga anak ng Diyos, no? Sa Mark 13 verse 11 to 13, helper, no? Helper siya na kung anong dapat nating sabihin, na kung dalhin tayo sa kapulungan, halimbawa sa korte, dahil sabihin na nanirang puri ka, no? Kaya pag sinabi mo na bawal ang bubo, ayun sa Biblia para hindi ka kasuhan. Kung kasuhan ka man, kung dalhin ka man doon, hindi patunayan mo sa Biblia na si Hesus Kristo ay Diyos. Yon, no, example yon, no? Dahil iba naman natin na pag-usapan, no? Yun nga lang yun, no? Na ang Espiritu Santo ay mabasa mo na tatak, sealed, nagbibigay patotoo, helper siya, no? Dito naman sa John 14, susuguin ng Ama, no, na maging comforter at saka teacher, na magtuturo sa atin, no, ng lahat ng sa inyo aking sinabi, no, magpaalala, magpa-remember. Yun. At saka sabi rito, pantay-pantay sila sa power, no? Kaya binasa na rin natin kanina na ang servant is not greater, no? Hindi hihigit ang sinugo sa nagsugo. Yun. Isa rin rito, nabasa na natin kanina yan po, so dagdagan natin, no? Sa 1 Corinthians 15. Sa 1 Corinthians 15. Dahil kung talagang pantay sila, no, ito na lang, babasahin na lang natin, no? 1 Corinthians 15, 23 to 28. Datapwat ang bawat isay sa kanyang sariling katayuan. Si Kristo ang pangunahing bunga, pagkatapos ay ang mga kay Kristo sa kanyang pagparito. 24. Kung magagayoy darating ang wakas, pagka ibibigay na niya ang karian sa Diyos, sa makatuwid bagay sa Ama, pagka lilipulin na niya ang lahat ng paghahari at lahat ng kapamahalaan at kapangyarihan. 25. Sapagkat kinakailangan siya ay maghari hanggang mailagay niya sa ilalim ng kanyang mga talampakan ang lahat, alimbawa paan niya to, ang lahat niyang mga kaaway. 26. Ang kahuli-hulihang kaaway na lilipulin ay ang kamatayan. Sapagkat kanyang pinasuko, 27, sapagkat kanyang pinasuko ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang mga paa. Datapwat kung sinasabi ang lahat ng mga bagay ay pinasuko, ay maliwanag na itinatangi yaong nagpasuko ng lahat ng mga bagay sa kanya, no? Hindi kasama doon ng Ama. Hindi kasamang Ama.
Sa 28, at kung ang lahat ng mga bagay ay napasuko na sa kanya, at ang lahat na to no, napasuko sa paa, kung magkagayoy, ang anak rin ay pasusukuin naman sa nagpasuko ng lahat ng mga bagay sa kanya. Si Kristo mismo magpasuko man dito sa ilalim ng paa ng Ama. Tingnan mo. At kung ang lahat ng mga bagay ay napasuko na sa kanya, kung magagayoy, ang anak rin ay pasusukuin naman, no? Sa paa. Sa nagpasuko ng lahat ng mga bagay sa kanya, upang ang Diyos ay maging lahat sa lahat. Yon. No? Si Kristo ay magpailalim din sa Ama. Uulitin ko ang pagbasa, no? 35. Datapot ng bawat isay sa kanyang sariling katayuan. Si Kristo ang pangunahing bunga, pagkatapos ay ang kay Kristo sa kanyang pagparito. Kung magagayoy, darating ang wakas, pagka ibibigay na niya ang kaharian sa Diyos sa makatuwid bagay sa Ama. Pagka lilipulin na niya ang lahat ng paghahari at lahat ng kapamahalaan at kapangyarihan, sapagkat kinakailangan niya ay maghari hanggang mailagay niya sa ilalim ng kanyang talampakan ang lahat ng kanyang mga kaaway. No? Mga kaaway nito sa ilalim ng talampakan ni Jesus. Ang kauli-uliang kaaway ay nalilipulin ay ang kamatayan, sapagkat kanyang pinasuko ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang paa. Datapwat kung sinasabi ang lahat ng mga bagay ay pinasuko, ay maliwanag na itinangi yaong nagpasuko. No? Hindi kasama dito ang Ama. Hindi kasama ang Ama sa ilalim ng talampakan ni Jesus. Ay maliwanag na itinangi yaong nagpasuko ng lahat ng mga bagay sa kanya. At kung ang lahat ng mga bagay ay mapasuko na sa kanya, kung magagayoy, ang anak rin ay pasusukuin naman sa nagpasuko ng lahat ng mga bagay sa kanya, upang ang Diyos ay maging lahat sa lahat. No, si Kristo mismo magpasakop din sa Ama. Ito sabi, sapagkat kanyang pinasuko ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang paa. Datapat kung sinasabi ang lahat ng mga bagay ay pinasuko, ay maliwanag na itinangi yaong nagpasuko, no? Hindi kasama, itinangi siya, no? Wala siya doon. Lahat, pero wala kasama yung Ama doon, no? Kasi yung Ama dakila kaysa kay Kristo. Kaya sabi dito, at kung ang lahat ng mga bagay ay mapasuko na sa kanya, kung magagayoy, ang anak rin ay pasusukuin naman sa nagpasuko ng lahat ng mga bagay sa kanya, upang ang Diyos ay maging lahat sa lahat. Yan. Si Kristo mismo mapailalim doon sa Ama. Yan. Kaya hindi sila pantay. No? Yung Espiritu Santo, sinugo din yun ng Ama, yung binasa natin kanina, no? Na hindi siya sinugo din siya ng Ama, no? Kaya hindi siya, ang sinugo ay hindi higit sa nagsugo. Kaya hindi sila pantay. Sabi rin rito sa Matthew 24, no? Sabi ng iba, alam ni Jesus ang kanyang pagbalik, no? Kaya marami ang ang sabi sa Matthew 24. Sa Matthew 24:35, umpisa sa 35. Ang langit at ang lupa ay lilipas, datapot ang aking mga salita ay hindi lilipas, sabi ni Jesus, no? Ang paano man sinabi ni Jesus ay hindi nalilipas. Yun, no? Ngunit tungkol sa araw at oras na yaon, walang makaalam, kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang Ama lamang, no? Hindi alam ni Jesus sa pagbalik, no? Kung kailan, ang kanyang pagbalik, hindi niya alam. Walang may makakaalam, no? Kaya kung sino man nagsabi niya na alam ni Jesus, Antikristo ka. Kasi sabi ni Jesus, mawala man ang langit at ang lupa, ang aking mga salita ay hindi lilipas. Kasi yan din ang sinabi rito sa John 14 eh. Sa John 12 48. Umpisa natin sa 48 Ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap ng aking mga pananalita ay mayroong isang hahatol sa kanya.
ang salitang aking sinasalita ay siyang hahatol sa iyo sa huling araw. Kaya ang salita ng Panginoon ay siyang hahatol sa iyo sa huling araw. Bakit ka naniwala? Bakit ka naniwala ng Espiritu Santo ay Diyos? Saan mo nabasa? Yan. Ang sabi rito, yan ang hihatol sa iyo sa huling araw. Sapagkat ako hindi nagsalita na mula sa aking sarili, sabi ni Jesus. Hindi ako nagsalita na mula sa aking sarili, kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo, ay siyang nagbigay sa akin ng utos kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong salitain. At nalalaman ko na ang kanyang utos ay buhay na walang hanggan. At ang mga bagay nga na sinasalita ko ay ayon sa sinabi sa akin ng Ama. Gayon ko sinasalita. Kaya mga sinabi ni Jesus na hindi niya alam kung kailan sa pumarito sa kanyang pagbalik. Hindi niya alam. Kaya sampalatayanan mo na yun. Ang sabi rin ito sa John 10:29, ang sabi dito sa John 10:29, ang aking Ama na sa kanila ay nagbigay sa akin ay lalong dakila kaysa lahat, at hindi sila maagaw ni numan sa kamay ng Ama. Dakila, lalong dakila kaysa lahat, no? Almighty God, no? Sa mga Old Testament mabasa mo na ang Ama, I am the Almighty God, no? Si Jesus, na dakila ang Ama, no? Almighty God. Si Jesus, Mighty God. Mabasa natin yan, no? Sa Isaiah 9:6 ba yun? Tignan ko. English, kay Mighty God sabi ko eh. Dakila ang Ama, Almighty God, makapangyarihan sa lahat, no? Sandali lang ha. Kasi Almighty God at saka Mighty God, no? Isaiah 9:6. Kasi English ang Mighty God eh. Isaiah 9:6. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, makapangyarihang Diyos, the Everlasting Father, the Prince of Peace, the Mighty God. Kasi ang Ama naman Almighty God yun palagi nating mabasa yun, palagi nating mabasa yun. I am the Almighty God, Susunod na lang natin yun, babasahin. Dahil Almighty God. Basta Almighty God, palagi mo mabasa yan dito sa Old Testament. I am the Almighty God. Kaya sabi ni Jesus, yun na binasa natin na sa John 12:48, na ang aking mga salita ay hindi mawala man ng lahat ng lupa, ay hindi lilipas. Yan. Kaya sabi ni Jesus, ang Ama ay dakila kaysa akin, hindi sila pantay, no? Hindi sila pantay, mas dakila ang Ama, Almighty God. Si Jesus, makapangyarihang Diyos, no? Ang Ama, makapangyarihan sa lahat, Almighty God. Kaya alam ko marami na naman ang magsiriyak dyan, pero yan ang sabi ng sabi siya sa mga binasa natin. Ganito din ang sinabi din sa John 14, sa John 14. Sa John 14 verse 28. Narinig ninyo kung paanong sinabi ko sa inyo, papanaw ako at paririto ako sa inyo. Kung ako'y inyong iniibig, kayo'y mga galak dahil sa ako'y pasasama, sapagkat ang Ama ay lalong dakila kaysa akin. Ang Ama ay lalong dakila kaysa kay Jesus. Bakit? Kasi Almighty God siya Mighty God si Kristo. Sa 12, katotohanan sinasabi ko sa inyo, hindi kasi nangalingan, katotohanan. Ang sa akin ay sumasampalataya ay gagawin din naman niya ang mga gawang aking ginagawa at lalong dakilang mga gawa. Palaging mataas yung sa Ama. Kaysa rito ang gagawin niya sapagkat ako'y paroroon sa Ama. Yon, no? Kahit sa gawa, no?
Sabi niya, ang Ama ay lalong dakila kaysa akin. Yun na yun, no? Yan. Sa 26. Datapot ang mga aliw sa mga bagay ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama. Sinugo ng Ama ang Espiritu Santo. Sa aking pangalan, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpaalala ng lahat ng sa inyo ay aking sinabi. Yan. Datapat ang mga aliw sa mga bagay ang Espiritu Santo na nasusuguin ng Ama. Kaya hindi hihigit ang sinugo sa nagsugo. Yun, binasa natin kanina yan. Kaya ang Espiritu Santo ay hindi sila pantay ng Ama. At gayon din ng anak. Hindi sila pantay. Yan. Jeremias 44. Ang sabi rito, kaya nga sabi rito ng Ama, ng Diyos, na hindi kung kanino salita ang mananayo, no? Yan. Sa lahat ng mga binasa natin, sa Jeremias 44. Kasi mahirap na bitawan kung yan ang paniwala mo, no? Sa Jeremiah 28:29, 44, 28, 29. At ang mga makatatanan sa tabak ay mga babalik sa lupain ng Huda na mula sa lupain ng Ehipto na kaunti sa bilang. At ang buong nalabi sa Huda na pumasok sa lupain ng Ehipto na ng ibang bayan doon ay makaalam kung kaninong salita ang mananayo, kung akin o kanila. Yan. Kaya itong mga binasa natin, salita ng Panginoon ito. Kaya kung yan pa rin, na ayaw mo bitawan yung mga paniwala na gano'n, na ang Trinity ay sa Biblia, at saka pantay-pantay sila sa power, hindi gano'n. Walang gano'n sa Biblia, no? Sabi rito, ang dakila, ang sinugo ay hindi dakila kaysa nagsugo. Yun. Kaya sabi sa binasa natin, kung kanino salita ang mananayo, kung sa inyo, kung akin o kanila. Yan. At ito ang magiging tanda sa inyo, sabi ng Panginoon, na aking parurusahan kayo sa dakong ito, upang inyong makilala ng aking salita ay tunay na tatayo laban sa inyo sa ikasasama. Kaya ang salita ng Panginoon ay siyang mananayo. No? Kaya nga lahat dito binasa natin, no? Hindi natin ikinakwento lang na ang Espiritu Santo, katulad kay brother ka na sabi ko kanina, kahit i-search nyo siya. Holy Spirit is God, Brother Eli. Yan, hindi yung mabasa. Puro kwento na lang, no? Puro kwento na ang Espiritu Santo daw ay Diyos, pero hindi siya nagbabasa. No? Pero kung ikaw ganyan, ano kayang sasabihin niya sa iyo? Papabayaan muna natin siya, no? Kasi una-una wala na siya, in fairness naman sa kanya, no? Pero sa mga kasama niya na dapat maalaman ito, at saka siya ang nag-challenge, no? At saka yung mga kasama niya, palakpakan din yun, no? Na bilid din sa kanya. Kaya wala tayong layon na manakit o manira, hindi naman tayo naninira, eh. Hindi naman tayo na pinagtatawanan o masama ang layo natin, kundi ito ay parang makaalam ng katotohanan. Sa 1 Corinthians chapter 3. Sa 1 Corinthians chapter 3, na kahit ano pang pangatwiran ng gagawin mo, katulad ng ginawa niya ni Brother Eli, no? Pangatwiran na hindi naman binabasa sa Biblia, na pinaniwalaan niya na ang Espiritu Santo ay Diyos, pero hindi niya kayang basahin, no? Naniniwala lang siya. Sa 1 Corinthians chapter 3, dalawa na lang, ha? 1 Corinthians chapter 3 verse 18 to 20. Sino may huwag magdaya sa kanyang sarili, kung ang sinuman sa inyo ay nag-iisip na siya ay marunong, sa kapanahonang ito ay magpakamangmang siya upang siya ay maging marunong. Sapagkat ang marurunong, ang karunungan ng sanglibutan ito ay kamangmangan sa Diyos. Sapagkat nasusulat, hinuhuli niya ang marurunong sa kanyang katusuhan. At muli, nalalaman ng Panginoon, ang pangangatwiran ng marurunong ay pawang walang kabuluhan. Kahit mga twiran ka pa ng mga twiran, galing-galing mo mga twiran sa iyong sariling paliwanag, katulad sa kanya, no? Hindi niya binabasa. So, sabi rito sa 20, at muli nalalaman ng Panginoon ang pangangatwiran ng marurunong na pawang walang kabuluhan. Walang kabuluhan, walang kwenta yan, pero kwento na kwento. Wala namang kwenta, no? Kaya
Sana, kung nakita ko yun, sana ipanirig ko na naman sa inyo. Pero dahil hindi ko nakita at saka nag-umpisa na ako, kaya sa sunod na lang, no? Sunod natin pag-usapan yan. Sa 1 Corinthians chapter 2, isa na lang, no? Sa 1 Corinthians chapter 2, verse 10 to 12. Ngunit ang mga ito ay pinahayag sa atin ng Diyos sa pamagitan ng Espiritu, sapagkat sinisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay, oo, ang malalalim na mga bagay ng Diyos. Sapagkat sino nga sa mga tao ang nakakilala ng mga bagay ng tao, kundi ang Espiritu ng tao na nasa Kanya. Gayon din naman, ang mga bagay ng Diyos ay hindi nakikilala ng sinuman, maliban na ang Espiritu ng Diyos. No? Ngunit ating tinanggap hindi ang Espiritu ng sanglibutan, kundi ang Espiritong mula sa Diyos, upang ating mapagkilala ang mga bagay na sa atin ay binigay na walang bayad. Walang bayad ng Diyos. No? Walang bayad kasi yung iba naman pagkatapos mangaral maghihingi-hingi dun sa daan. No? Si Kibuloy, yung mga Fort Watts, no? Maghihingi-hingi. Sabi dito, walang bayad. Sabi rito, ibinigay na walang bayad sa Diyos. Sa kanila, pinapahingi-hingi nila doon. Tapos pag tinanong mo, walang kaalam-alam. Pero may ano sila dyan, no? May basihan sila dyan, na pwede daw humingi-hingi sa daan. Pero kung tignan mo, dun sa, ito tignan natin, basahin natin na, pwede daw humingi-hingi. Kasi sabi dito, binasa ko, ngunit ating tinanggap hindi ang Espiritu ng sanglibutan, kundi ang Espiritong mula sa Diyos, upang ating mapagkilala ang mga bagay na sa atin na ibinigay na walang bayad. So, pag tinanong mo, ba't ka may supot, sister? Sabihin sa'yo, oo, kasi si Judas may supot din eh. Bakit si Judas ka ba? At saka yung laki-laki ng supot mo. At saka bawal yan, bawal yan. Hindi pwedeng maghingi-hingi sa daan. Yan. Sandali wait. Kasi babasahin natin yun eh, no? Ito titignan ko na lang kung makita ko kaagad, no? Sa Psalm at sa batas ng tao, bawal yun eh. Bawal talagang maghingi sa daan, no? Pag ito. Kaya sabi love offering daw, no? Sabi sa awit 68:18, no? Sa awit 68:18 na pwede daw sila maghingi sa daan. Wala tayong layon na manakit ng damdamin o manira, dahil ito'y mabuti na malaman nyo rin kung pwede nga ba o hindi. 68:18, sabi rito, sumampa ka sa mataas, pinatnubayan mo ang iyong bihag sa pagkabihag. Bihag ng taga-Israel to, no? Bihag ng taga-Israel to. Tumanggap ka ng mga kaloob sa gitna ng mga tao. Oo, pati sa mga mapanghimagsik, upang makatahang kasama nila ang Panginoong Diyos. Kaya sabi rito, pwede raw. Pero sa batas 1564, bawal maghingi-hingi sa daan. Kahit na isuplo mo yan sila sa polis na yun, may nanghingi-hingi doon. Yan. Sabayan sila. Kaso lang kung hindi mo naman alam, sabihin sa'yo na love offering sa Diyos. Pero sabi rito, babasahin ko sa awit 68:11, kung pwede nga, sabi dito, sumampa ka sa mataas, pinatnubayan mo ang iyong bihag sa pagkabihag. Ang sa palengke, kasi hindi mo naman mga bihag yan. Hindi mo naman mga bihag yan. Tumanggap ka ng mga kaloob sa gitna ng mga tao. Oo, pati sa mga mapanghimagsik, sa hindi mo nampalataya. Kaya ginaya nila ito upang makatahang kasama nila ang Panginoong Diyos. Kaya pwede daw. Yung iba siguro hindi pa alam to, sa mga nanghihingi dyan sa daan. Kaya siguro hindi nyo pa alam to. Ngayon, baka ito pa yung gamitin mo. Pero sabi rito, yan ay mga sumampa ka sa mataas, ipatnubayan mo ang iyong bihag sa pagkabihag. Yung mga taga-Israel to, kanilang mga bihag. Yung mga taga-palengke, hindi mo naman mga bihag yun eh. Kaya sabi, tumanggap ka ng mga kaloob sa gitna ng mga tao. Oo, pati sa mga mapanghimagsik. Kaya sabi, ay, pwede pala. Pero sabi rito sa kabila, sa Deuteronomy 23:18, sa Deuteronomy, para balikan natin to kagad, sa Deuteronomy 18. Tapos natin basahin to, balik natin kagad, kung pwede nga. 23:18, sorry, 23:18, kung pwede maghingi-hingi sa mga daan. Ang sabi rito, 23:18 sa Deuteronomy, huwag mong dadalhin ang bayad ng isang masamang babae
o ang kaupahan sa isang aso sa bahay ng Panginoon mong Diyos. Bakit? Sa anumang panata, sapagkat ang mga ito ay kapwa karumaldumal sa Panginoon mong Diyos. Karumaldumal ho yun, no? Kung dadalhin mo yung ang ibinigay ng masamang babae, halimbawa yung kaplog, no? Ang kaplog, no? Sabi rito, wag mong dadalhin ang bayad sa isang masamang babae o kaupahan sa isang aso sa bahay ng Panginoon mong Diyos. Sa anumang panata, sapagkat ang mga ito ay kapwa karumaldumal sa Panginoon mong Diyos. Basahin natin ulit. Sumampa ka sa mataas, pinatnubayan mo ang iyong bihag sa pagkabihag. Tumanggap ka ng mga kaloob sa gitna ng mga tao. Oo, pati sa mga mapanghimagsik, pati sa mga hindi manampalataya, no? Sa mga palengke. Kaya kita mo, andyan upang makatahan kasama nila ang Panginoon. Pero bakit sa palengke? Alam mo ba kung masamang babae yung hiningan mo? Di ba bawal yun? Bawal ibigay sa... Hindi mo naman alam yun Mabuti siya kung... Bakit? Pwede mo tanungin, ba't kaplog ka ba? Hindi naman pwede no? Kasi hingi ka lang nang hingi Hindi mo pala alam ang nagbigay sa'yo. Masamang babae. Kaya sabi rito, huwag mong dadalhin ang bayad sa isang masamang babae o ang kaupahan sa isang aso sa bahay ng Panginoon mong Diyos sa anumang panata, sapagkat ang mga ito ay kapwa karumaldumal sa Panginoon mong Diyos. Yan. Kaya bawal maghingi-hingi sa daan. Hindi pwede yun. Chikibuloy, naghihingi-hingi. Yung mga port watch nagsihingi-hingi sa mga daan habang nangangaral. Pero yung binasa natin kanina, no? Na walang bayad. Ulitin natin sa 1 Corinthians. Kasi nabasa ko kasi, Pero wala tayong layo naman nakit ng damdamin, Pero kung magalit ka, pero kahit magalit ka man ng magalit, yan ang katotohanan. Ang sabi doon sa Corinthians, sabi sa 1 Corinthians chapter 2 verse sa 12 na lang, no? Ngunit ating tinanggap hindi ang espiritu ng sanglibutan, kundi ang espiritong mula sa Diyos, upang ating mapagkilala ang mga bagay na sa atin ay binigay na walang bayad. Kung nangaral ka, huwag kang maghingi-hingi dyan sa mga daan, sa mga bus, kung saan-saan, no? Bawal yun. Kasi sabi doon pinasa natin, huwag mong ibigay sa bahay ng Panginoon ang bayad ng isang masamang babae, no? Karumal-dumal. Kaya hindi mo alam, naghingi-hingi ka dyan sa mga palengke, hindi mo alam kung sa masamang kung sa lalaki pa masamang gigulo, no? Kung sa lalaki, kaupahang lalaki. Kung sa babae, prostitute, no? May prostitute na lalaki, may prostitute naman na babae. Kaya hindi mo alam yung hinihingian mo dyan sa palengke kung masamang babae o masamang lalaki yan. Kaya salamat sa Panginoon na tayo po ay nakatapos naman. Praise the Lord. At by the Church of Jesus Christ, the Lord and Savior, the Remnant, ang nagsasabi ang sabi rito, no? By the Remnant ang nagsasabi God bless everyone. God bless Philippines. Always smile and always remember, Jesus loves us.